Sinibak ni Pangulong Bongbong Marcos ang isang undersecretary ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Nagpayaman lang daw kasi ito sa pwesto ayon kay Senador Erwin Tulfo. Ang detalye sa agenda report ni Dexter. Naku, grabe no, ang ating mahal na Pangulo talaga katawa-tawa lang yan. Pero pag napansin ka na mukha ka talagang barya or nagpapayaman ka lang, ibig sabihin nagpapayaman ka lang, no? O nangungurakot ka, ay talagang sibak. Okay? At dapat lang yan. Kasi ang pangit kasi mga pre na ang ating gobyerno yung sinasabihang magnanakaw, yung ating Pangulo mismo, no? Yung sasabihan, ay magnanakaw, nagpapayaman lang yan. Yun pala, iba naman yung nagpapayaman at dinadamay lang po or nadadamay lang po yung ating Pangulo, 'di ba? So, deserve ng tao na yun na masibak talaga, no? Dapat lang. Kakapal na mukha nyo. Ang kakapal talaga ng pagmumukha nyo. Hindi na kayo nahiya. So, ito po yung ating bibigyan ng reaction ngayon mga pre. Pero syempre, no, bago po tayo tuloy-tuloy sa ating reaction ngayon, ayan, kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman maging updated ka sa lahat ng mga uploads natin. Siyempre mga pre, no, may TikTok po tayo dyan, may Facebook po tayo. Ayan na, sana po inyong suportahan. At pasalamatan ko lang din po yung mga bago nating subscribers dyan. Ayan na, oo, sana po ay mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel and share this video. Ayan. So ito na, no, at bigyan na po natin ito ng reaksyon. Sir Ganibe ng Abante. Binunyag ni Senator Erwin Tulfo na kilala na ni PBBM ang mga nasa likod ng umano'y flood control project scam sa bansa. Sa isang Yan. Flood control project sa bansa. Si PBBM po ang sinisira ng mga DDS na yan. Patungkol dyan sa flood control na yan. Yun pala, merong mga tao na nandyan, nagpapayaman lang. Imbis para pala sa flood control, nabubulsa. Tapos, ang nasisisi po, si Pangulong Bongbong Marcos. Imagine. Ilagay niyo yung sarili niyo sa kalagayan ni Pangulo. Kaya yung nandyan, i-announce mo na meron na tayong flood control. Oo, yung iba ginagawa na lang. Tapos mamaya, babatikusin ka kasi, saan yung flood control? Wala pa naman. Pabubuisit ka kasi may budget naman para dyan. Pero bakit ang bagal ng proseso? Bakit magpasangga ngayon? Wala pa rin. Yung pala, ninanakaw na, binubulsa na yung para sa flood control. Nung mga nandyan sa DPWH. Diba? Nagpapayaman lang pala sila. Anong gagawin mo kung ikaw yung nasa kalagayan ng Pangulo? Diba? Maghanap ka ng ebidensya. Teka, sino ba itong mga tao na to? Nabubuisit ako dito kasi pangalan ko yung nasisira eh. O, diba? Pakinggan nyo nga. O, pakinggan nyo. binunyag ni Senator Erwin Tulfo na kilala na ni PBBM ang mga nasa likod ng umano'y flood control project scam sa bansa. Sa isang panayam sa radyo, sinabi ni Tulfo na isang mataas na opisyal ng DPWH ang inalis sa pwesto at Isang mataas na opisyal, nagpapalaki ng itlog. Oh. Siguro yung mataas na opisyal na yon, habang binabatikos yung Pangulo, siya tawa ng tawa. Habang binabatikos yung Pangulo patungkol sa flood control na yan, siya tawa ng tawa. Sabi siguro niya, wala kayong alam, nasa bulsa ko lang yung pera. Diba? Deserve. Hindi lang dapat si Bakin eh. Dapat tagtarin ng kaso. ilipat na sa kasagsagan ng investigasyon kasunod ng sona ng Pangulo. Hindi pa pinapangalanan ng opisyal, pero isinalarawan nito ni Tulfo na pinakamayamang undersecretary sa buong mundo. Mayroon Pinakamayamang undersecretary sa buong mundo? Sino kaya ito? din anyang 35 House Representatives ang tukoy ng mga kontraktor ng mga proyekto ng pamahalaan at pinauubayan na niya sa DPWH at Malacanang na sila ay pangalanan. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha.
Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo lang ang pera. Winaldas yung pera ng mga nandiyan sa posisyon ngayon. Ang nasisisi si Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Winaldas yung pera. So ano yan? Hindi pa pinapanganak yung anak nyo, may utang na. Pinagbubuntis nyo pa lang yung mga anak nyo, may utang na. Dahil sa mga magnanakaw na nakapaligid ngayon sa ating Pangulo. Nagpapayaman lang sila Kaya kung isa sa batas po yung bitay, wala pong susuporta dyan. Bakit? Yung mga magnanakaw po yung mga yan Bakit nila susuportahan? Baka mamaya sila pa yung mabitay. Diba? Sabi ni Sen. Erwin, kasama sa napuna ng Pangulo ang mga flood control project sa isang island province sa Region 4B o Mimaropa na pinaglaanan ng bilyon-bilyong pisong pondo pero mistulang lalong binaha ang lugar. Bago pa ang sona ng Pangulo, nagsagawa na ng consultative meeting si Tulfo sa Palawan. Kasunod Sana silipin din po yung Davao. Kung saan napunta yung 51 billion na yun. Laki nun. Silipin din po sana yung Davao. ng naranasang malawakang pagbaha noong Pebrero. Kawawa naman yung mga Dabawin nyo. Binabaha po sila dyan. Pero solido tae pa rin daw po sila. Pero 33 years nang namumuno yung mga dutae dyan. Pero sulit daw talaga sila. Din sulit din yung baha sa inyo. Hindi na kayo nag-isip Porque taga Davao ako. Ang mindset kasi nila ganito. Taga Davao ako, dapat Duterte ako. Ako nga na taga Davao Hindi ko nga suportado yung pamilyang yan. Dahil unang-una bastos. Diba? At ang dami nilang issue mga pre. Ang daming kayabangan. Pati yung mga pagpatay niyayabang pa. So ano yun? Susuportahan nyo? Yung mga ganyang klaseng tao ng mga bastos. Dito nalaman ni Tulfo na ang mga dating daluyan ng tubig gaya ng mga creek sa Puerto Princesa, tinayuan na ng mga bahay o gusali. Nabatid na naitayo ito nang walang building permit mula sa City Engineering Office at may Natural, baka may padulas dyan. Normal lang yan siguro. Sa panahon ni Digong yan Panahon ni Digong. Hindi yan na itayo sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa panahon ni Digong yan. Alam mo naman, sa panahon ni Digong, yung ating batas, binabypass. Basta may pera lang, padulas, okay na. Sige na, okay na. Diba? Binabypass Panahon ni Digong na itayo yung mga bahay na yan. Kaya nagkakaganyan. Magre-reklamo sila ngayon. Ba't baha? Dahil yan sa binabypass nyo yung proseso. ilan namang kumuha lang nang maitayo na ang mga istruktura. I'm sorry to say this, but I am frustrated. We will conduct an investigation of this matter. A Senate inquiry po on this. Ang mga waterways na pinayaan po ng bahay. I'll be calling for immediate investigation on this matter para po ma-resolve ito once and for all. Nakatakda pang schedule ng Senado ang resolusyon ni Sen. Erwin na investigasyon sa malawakang pagbaha sa Palawan. Para sa agenda, Dexter. So dapat lang po talagang imbestigahan yan mga pre, kasi lumalala na po yung baha sa Pilipinas. Eto po, habang yumayaman yung mga magnanakaw, palala ng palala yung baha sa Pilipinas. Bigyan ko kayo example, Davao City. Merong 51 billion. Palala ng palala yung baha. Palala ng palala yung Diyan sa Davao. Nagiging swimming pool na. Palala ng palala yung pagbaha sa Davao. Pero, palala din ng palala yung pagyaman ng pamilyang Duterte. Habang yumayaman po ang pamilyang Duterte, dumadami po, lumalawak po yung baha sa Davao. Diba? Palala din po ng palala ang pagiging utak tanga ng mga DDE sa Davao.
Duterte ako, taga Davao ako eh. Eh di higupin mo yung baha. Eh Duterte ka pala eh. Tandaan po natin, 33 years na yung Davao. Pero pag may baha, hindi ka safe. Ang tanong, safe ka ba pag may baha sa Davao? Natural, hindi. Di ba? Ayan, no? Nandito yung mga, nakita niyo yung mga senador na yan, si Marcoleta, si Villar, sino pa yung DDS dito, sino pa ba? JBR Sito, Padilla, Bongga. Yung mga yan po. Pahirap po yan sa ating bansa. Pero yun lang naman yung ating reaction dito mga pre. Maraming salamat po sa inyong suporta sa ating YouTube channel. Huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa mga uploads natin. So yun lang muna yung ating video mga pre. Kita-kits po sa susunod na video. Ingat po kayong lahat.